El Filibusterismo, mga mahalagang kaisipan. Sa videong ito ay ating matutunghayan ang mga dialogo o pahayag ng mga pangunahing tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Mga pahayag na kung saan ay may malalalim na pakahulugan at may makukuhang mahalagang kaisipan. Sa videong ito ay inyong alamin kung sino nga ba o alin sa mga tauhan ang nagbigay ng mga pahayag. Pagkatapos mong mabasa o marinig ang bawat pahayag, maaari mong isipin o alamin o ibigay ang iyong sariling kuro-kuro kung ano nga ba ang naisipabatid ng ating pamansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal at kung ano nga ba ang kahulugan o ideya ng bawat pahayag. Mga mahalagang kaisipan ng El Filibusterismo. Una, subalit ang pamahalaan po ay itinatag sa ikabubuti ng bayan. Sa makatwid, dapat niyang isalang-alang ang mga kahilingan ng mga mamamayan na siyang lalong nakakaalam sa kanilang mga pangangailangan. Pangalawa, pagdating po ng araw na may uban na ako at walang nagawang mabuti sa aking kapwa, ang bawat uban pong ito ay aking ikahiya sa halip na ikararangal. Pangatlo, katutubo sa tao ang kamuhian ang kanilang inapi. Kung ibig mong masukat ang mga kaapihan o kabutihang ginawa ng isang bayan sa kapwa niya bayan, ay sukat ang alamin mo kung ang bayang ya'y kinasusuklaman niya o iniibig. Pang-apat, matabang ang tubig at naiinom, nakapapawi ang alak at ang serbesa. Pumapatay ng apoy kapag pinagalit ay nagiging dagat na malawak na minsan na nagwasak ng sandaigdigan at yumanig sa sangkatauhan. Panglima, ang dalagay may ulong parang salaan, puno lamang habang nasa tubig. Pang-anim, hindi kailanman magiging wikang panlahat ang Kastila sapagkat ang isipan at damdamin ng bayan ay hindi katugon ng wikang iyan. Bawat bayan ay may sariling wika, kaugalian at damdamin. Pang-pito, mananatili ka nawa sa sinapupunan ng walang katapusang dagat, kasamang kanyang mga korales at perlas. Kapag dumating ang panahong kakailanganin ka para sa isang dakilang layon, Diyos ang magtuturo sa iyo sa sinapupunan ng mga alon. Habang wala pa ang panahong iyon, diyan ka muna sa pusod ng dagat upang di ka makasangkapan sa pagliliko ng katwiran o kaya'y mag-udyok ng kasamaan. Pangwalo, nasa Diyos ang katwirang hinahanap ng mga taong sinisiil at nagtatanggol sa karapatan. Pangsyam, huwag nating isisi sa iba ang ating pagdurusa. Pangsampo, walang kabuluhan ang pagsasarsa kung ang mga alipin ngayon ang siya namang magiging mga maniniil sa kinabukasan. 11, pag-ibig lamang ang makagagawa ng mga bagay na kahanga-hanga at kasiyasiya. 12, ang kalayaan ay di dapat makamit sa pamamagitan ng pagpapasama sa tao, pandaraya at masamang loob. Dapat sa atin mag-ugat ang tunay na pag-ibig na hindi magkakait ng pagpapakasakit. 13, matapat na Diyos, isang Diyos na sa mga kulang ng pananalig at sa mga may masasamang hilig, isang Diyos na sa kanyang pagpaparusa sa mga nagkakasala, ay nagkakaloob ng biyaya sa mga nagsusumakit. 14, ang pagtitiis ay nagpapatibay, ang pakikipagtunggali ay nagpapalakas ng ating kaluluwa. 15, dapat makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng pagpapataas ng ating uri, ng katwiran at karangalan, ng kabutihan at kadakilaan at hindi sa paggamit ng sandata ng kamatayan. At panghuli, nasaan ang mga kabataang handang ipagpakasakit ang lahat alang-alang sa bayan, mga kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay at lagablab ng kasiglahan. Halina kayo at kami ay maghihintay. Walang bahid na dungis ang kailangang maging buhay na alay upang maging karapat-dapat ang handog. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa mahalagang kaisipan ng El Filibusterismo. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.